Asek, ito po, kanina pinag-uusapan namin ni Manong Ted dito, flu-like illness yung tawag. Bakit nga ba po flu-like? Hindi na lang tawagin ng diretsyo na trangkaso. Ano po ba itong sakit ngayon na kumakalat dito sa NCR? Opo. Sa English, influenza-like illness, sa Tagalog, sa Pilipino, ginagawa nating malatrangkasong sakit. Kaya siya tinatawag na malatrangkaso kasi yung mga sintomas po nila ay magkakahawig at lahat sila ay mukhang trangkaso. Pero iba-iba yung mga dahilan. Pwede ko kayong bigyan ng datos po, Manong Ted, DJ Cha. Sa ating datos, yung top 3 na dahilan is influenza A, top 1. Top 2 is yung rhinovirus, which is yung common cold natin, ubot-sipon. And then yung top 3 is enterovirus. Yan po yung mga, meron pang iba pero mahaba yung listahan. Pag nangyari ho sila, pare-pareho yung kanilang sintomas at the same time, yung pag-iwas sa kanila pare-pareho. Yung paghuhugas ng kamay, pag-iiwas muna ng physical contact lalo na kapag may sintomas. At kung may sintomas, or gusto mag-ingat or vulnerable, yung voluntary na pagsuot ng ating mga face mask. Oo. So tama po ba yung pagkakaintindi ko, Asek? Ito pong kumakalat ngayon na sakit, tatlo po yung rason. Dahil po yan dun sa mga nabanggit nyo, yung influenza, RSV, kasama din po yung enterovirus na binabanggit nyo ngayon. Tama po ba? Halo-halo po ito? Yung number 2, DJ, sa minor correction lang, hindi siya RSV. Number 2 is rhinovirus. Okay. Rhinovirus. Now, having said that, ito kasi yung panahon ng ating flu season. Taon-taon po mula Hunyo hanggang Nobyembre, yan po yung panahon ng tag-ulan. Magkakasama yan nung dengue, nung lepto, nung ating waterborne diseases. Yung ILI o yung malatrangkasong sakit, nangyayari kasi nagkukumpul-kumpulan ng mga tao, umiiwas sa ulan. Yung panahon natin nagbabago, yung temperatura at yung humidity, yung dami ng tubig doon sa ating hangin. Nakakairita kasi yan doon sa ating lalamunan tsaka ilong na nagiging sanhi ng pagpasok ng ating mga flu-like symptoms. Now, ibig sabihin ba na may kakaibang nangyari? Alam niyo po, DJ Cha, Manong Ted, nung binasa namin yung anunsyo ng Department of Education at kinausap rin po namin sila personally, nakausap ko po yung mga counterparts ko sa DepEd. Ang talagang dahilan kung bakit nagsuspend sila today at bukas ay para sa earthquake preparedness, structural inspection. Sinabay na po nila yung ating health break. Dahil sabi nga nila, anyway, mag-suspend ng face-to-face, di pagkakataon na rin na magkaroon ng sanitation. Okay. So yung suspension ngayon ng DepEd, mainly because of earthquake, not because of the flu-like illness na meron ngayon? Yes, mainly because of ang ating earthquake preparedness. In fact, binubuksan ko yung kanilang anunsyo, no. Doon sa kanilang nakalagay totoo na yung sentence in light of the increasing incidents. Papaliwanag ko mamaya, pero nakalagay rin and the recent series of earthquakes. So talagang structural security. Nasa first paragraph nakatingin ako Yun talaga. Tapos pinagsama-sama nila, disinfection, sanitation, building inspection. Now, having said that, DJ Cha, yung bilang ng influenza-like illnesses or malatrangkasong sakit sa buong bansa, bumaba pa nga siya ng 8%. Noong 2024, 132,538 as of September 27, 2024. Sa parehong panahon, ngayong 2025, mas mababa ng 8%. 121,716. Pero alam nga natin kasi na nasa flu season tayo. So yung ginawa ng DepEd is actually a sound precaution. Pag-iingat na rin po yan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!